Magandang gabi mga friend. Sabi ko magbablog ulit ako eh. Nakadalawa ako ngayon. Ayoko na sana ituloy itong sa kapatid na asawa ko eh. Kaso may mga lumalabas yung ganito na mga paalala. Gaya sabi ko, kaya ako napunta rito. Kung hindi lang yan itong kapatid ng asawa ko, itong racing sa ito yung asawa ko, hindi ho tayo magkikita-kita. Kasi hindi ho ako marunong nito eh. Ang alam ko lang, Nokia maliit tawag. Magkano presyo? Ganun lang. Oo. Kaso talagang paulit-ulit dito ako nilagay ng Panginoon para siguro matulungan ko yung kaluluwa itong si Gracing sa ito na nakilala kong parang banal. Palasimba kung bakit napasok ka ng demonyo, hayop ka. Pakinggan mo to ha. Ay, ba't ba ako nagsasalamin? Wala pa naman akong babasahin, di ba? Si Father to eh. Nakalagay dito. Makapal ang muka. Makita nila na ikaw ay nagsisisi. Meron ba tayong magagawa? Ito, inspiring homily. 2. Father Joel, Bagay na bagay sa ito, Gracing Sai. Umayos ka na kasi. Talaga ba si Satanas ang gusto mong makapiling? Ilang paubo. Dumalaw yung asawa ko dyan. Yung kapatid mo. Tinuturing mo ba kapatid to? Bugok. Sa ina niya. Dahil nabalita na, mahina na. Nagkasakit, inilihim mo pa. Ina mo ka. Ang nanay mo pa raw ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang gate. Mahina na si mamang pa, sabi niya. Buti pinapasok kayo. Hindi eh. Si mamang pa nagbukas ng gate. Oo. Walang yaka talaga, putang ina kang Gracing Sai ka eh. Ha? Pakinggan mo yung pare. Pare na to ha. May taong tao na sadyang ang kakapal ng muka at walang hiya. Amen? Sino yung mga makakapal na muka at walang hiya? Yun yung mga taong nagkamali na sila, nagkasala na sila, nakasakit na sila sa iyo, pero wala man sa kanila. Anong tawag niya po doon? Hindi ba makapal ang muka? Di ba walang hiya? Tama ka, Father. Makapal ang mukha talaga tawag dyan. Kagaya itong kapatid ng asawa ko. Sampalin mo siguro, baka hindi tatabla sa kapal ng mukha itong hayop na to eh. Tuloy mo, Father. Father to homily And to make matters worse, hindi pa marunong humingi ng pasensya, hindi pa marunong humingi ng tawad, hindi man mababasa sa labi nila yung salitang sorry. Kaya nga, ang kapal-kapal ng mukha, mga walang hiya. Mahirap bang sabihin yung kapatid ng asawa ko yan, Father. Yung kapatid ng asawa ko yan. Mga kapatid, kako na. Salitang sorry. Bakit ang hirap para sa mga ilan sa atin na aminin na nagkamali sila? May dalawang dahilan daw po eh. Una, nahihiya. Pangalawa, kasi pag inamin mo nagkamali ka at nagpasorry ka, lumilitaw ka daw na mahina. See you tomorrow, 8 a.m. Na nakakahiya. Di ba mas nakakahiya yung nalaman ka na, nakilala ka na, nagkamali ka na, hindi mo pa inaamin? Yun yung nakakahiya. At ano ba? Diba? Nalaman na, nawinalang niya mo siya. Yung mga dokumento, pinagpipigay mo, bugak ka. Ha? Ang kapal ng mukha mo, lumabang ka pa sa korte. Pinatatawag ka na nga sa barangay para mag-ayos kayo. Oo. Palagi ko, baka gubastos ka pa na malaki. Kaya nagka-leche-leche. Ang liwa-liwanag kasi. Mga friend, property dispute. Pag-aaway sa property, nagkakagul sa property ng mga magulang. Simple. Ba? May property ba? Meron. May nagwawalang yan? Meron. May inapi? Meron. Akalain mo na dismiss. Ay, nako. Diyos na lang bahala sa inyo mga boss, ha? Matatalino naman kayo, no? Di ba? Tuloy natin kay Father.
ang tanda ng kahinaan. Hindi po mahina ang mga taong hihingi ng sorry. Hindi po kahinaan yung humihingi ng patawad. Actually, it is the opposite eh. Pag humingi ka ng tawad sa isang tao, that is a sign of strength. Yun ay tanda ng lakas at ng tatag. Bakit? Ang hirap ngang sabihin yung salitang sorry eh. Ang hirap nga na humingi ng tawad, pero nagawa mo pa. Hindi po ba Sa totoo, Gracing Sai, sabihin mo lang kung anong kasalanan ng kapatid mo sa'yo eh. Iyon na yan eh. Paulit-ulit ako. At sinasabi mo, Gunggong, ako ang dahilan kaya hindi mo binibigay yung share niya. Anong kasalanan ko sa'yo? Magbigay ka ng isa. Sa'yo na rin yan. Malapit na kaming mag 49 years, baliw. Magkasama kami. Mga anak ko maayos naman, wala namang pumalpak. Ha? Yung kagaya yung dinakila mo, gago. Baliw ka talaga, putang ina mo ko eh. Tuloy, Father. Asyon? Tanong, si San Pedro ba humingi ng tawad sa Panginoon? Hindi rin po, no? Kahit na paano mo pagbalabalik ta rin. Pakishare po itong vlog na to, mga kaibigan ko taga-Itchagi. No, para makarating ito dyan. Masalba natin yung kaluluwa niyan. Tsak na sa impyerno ka pupulutin, gago ka. Tuloy mo, Father. Ang Ebanghelyo, hanapin mo, wala kang makikita na kasulat, na banggit, na sinabi ni San Pedro, Panginoon, pasensya ka na. Nagkamali ako. Lord, sorry, 3 times, dininay kita. Wala! Pero meron tayong ibang narinig. Meron tayong ibang nakita. Peter did not apologize to the Lord. Yes. Ganito sana mga sermon sa homily. Ang sarap magsimba. Pag ganito kagaling ang pare. Kung minsan kasi mga pare, kung ano lang sinisermon din. Kaya, magdadasal lang po ako at mamaalam na ako sa mahal na Panginoon. Ganun lang yun. Tuloy, Father. But Peter said to the Lord, I love you. And Peter showed this love in his mission and in his sacrifice on the cross. Pinako din sa krus si San Pedro at pinabaliktad pa nga niya eh. Dahil sabi niya, hindi ako karapat dapat na mapako sa krus kamukha ni Jesus. Ibaliktad niyo ang krus. Kaya nga po ang paalaala sa atin, kung hindi ka makakahingi ng tawad, kung mahirap para sa iyo ang humingi ng pasensya sa iba, sana naman huwag kang magtipid sa pagsasabi ng mabuti, lalong-lalo na huwag mong titipirin yung salitang I love you. Kung hindi ka man makakahingi ng sorry, pasensya sa iba, Ayoko na! ay ihiya ka, sana naman bumawi ka. Pakita mo naman sa iyong gawa kahit paano. Pakita mo naman ang iyong pagmamahal at kabutihan ng loob. Amen? Ganda ng pinakita namin sa inyo. Paulit-ulit, Gracing Sai. Putang ina mo ka. Nung walang-wala kayo, hindi namin kayo pinabayaan. Yung tatay mo manggagaling pa rito sa Isabela, pupunta ng Maynila para manghiram ng pera. Pera ko yun, hinihiram niya sa kanyang anak. Pwede kong sabihin, huwag mong pahiramin yan. Luko-luko yung tatay mo, ayaw sa akin yan, ba't ngayon nandiyan yan? Pero walang kagatol-gatol, pahiramin mo siya. Wala kang gasto sa bahay namin eh. Sige, pahiramin mo. Tangina mo ka. Ibig sabihin, hindi ka nakinabang sa inihiram ng tatay mo. Nung panahon walang-wala kayo. Gago ka. Siyempre, umihiram tatay mo para sa pamilya niya, di ba? Ganun yun. Ikaw, tangina mo, hindi ka na naitulong sa pamilya nitong asawa, itong kapatid mo. Pinerwisyo mo pa. Baliw. Ikaw ang baliw, hindi si Epe. Sabi po nila, there are 3 words or sentences that we need to teach our children. The first is, thank you. Second is, I love you. And the third is, sorry. Ano po dun sa tatlong yon yung pinaka madaling sabihin? What is the easiest among the 3 to say to other people? Thank you. Hindi po ba? Palagi natin sinasabi yan. Thank you, thank you, thank you. Salamat, salamat. Ano po yung pinaka masarap sabihin? Yung pangalawa, I love you. Ano yung pinaka mahirap sabihin? Sorry. Mahirap. Pero hindi ibig sabihin na imposible.
Anong gagawin mo pag mahirap ang isang bagay na gawin? Hindi practicein mo, ulit-ulitin mo. Kaya nga tayo, pag nagsisimba tayo, hindi niyo po napansin, paano natin inuumpisa ng misa? Humihingi tayo ng tawad. We begin each Mass by accepting our faults, our failures, before we thank the Lord, before we listen to the Word of God, before we ask for our intentions. Ganun. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin niya, sinasabi ni Father, huwag ka na nagsisimba, baka umusok ka pa, gaga. Tanga-tanga mo. Petitions. Napansin niyo po yun? We begin with the sign of the cross and then the priest invites us. Let us be sorry for our sins. Bakit yung sorry yung uunahin mo dapat? Mahirap eh. Kung ihuhuli mo yung mahirap na ginagawa, ay kakalimutan mo yan. Isasantabi mo yan. Kailangan mong unahin gawin yung mahirap. At ang napakahirap para sa atin, yung amin yung ating pagkakamali. Yung mahirap sa atin, yung sabihin na, sorry, pasensya na. It's difficult, but it is not impossible. How can we do it? By practicing it every day. Yes, mas kailangan ng mga tao makita nila na ikaw ay nagsisisi. Next ko Yung salita kung walang laman, di po ba? Pero iba din pag narinig mo sa taong nagkasala at naramdaman mo talagang sincere siya, totoo siya, na sabihin, sorry, pasensya ka na. Eto pa, gracing sa'yo. Ang dami, puro sa pool kayo. Kapatid, unahin mong mahalin ang iyong mga kapatid kaysa sa ibang tao. Dahil kapag ikaw ay nagkasakit o may malaking problema, walang ibang tutulong sa iyo kundi Etong gago na to eh, ang minahal si Crisnel. Talagang spoiled brat si Crisnel Chingsali. Ang ina mo ka. Pinakain sa inyan, tanga-tanga ka talaga eh. Maginawa sa buhay mo niyan, ang naitulong sa inyan. Ha? Ito mga Crisnel na to, kapal din ang mukha nito eh. Paulit-ulit ako, Crisnel, patayuan mo na monumente sa harap ng hardware, sa grocery. Instant millionaire kang kupal kayo, no? Pinagpala. Ha? Ikaw ang the chosen. Ina mo. kapatid mo lang, ang kapatid mo lang din, ang tanging magbibigay sa iyo ng payo at gagabay sa iyo. Kaya mahalin mo ang iyong kapatid, isang tabi mo palagi yung Eto, pinapayuhan na kita, Grace Chingsay. Matanda ka na. Matanda na tayo. Ilang panahon lang tayo sa mundo, gago. Gumawa ka na ng maayos. Ba? Pati yung nanay mo, tangina mo kay 93 years old na eh. Ay, pina-check up ko nga pala si mama. Doon kay Dr. Pilar, yung diabetician. Dinala mo pala yung nanay mo doon. Sinabi niya na nagkasakit si mamang. Oo. Eh, nagkakwentuhan kami ni Dr. Pilar. Sino kasama ako? Yun daw yung walang asawa. Ikaw nga. Eh, sabi ko, si Raulo yung doktora. Bakit? Sabi niya. Ganito, kinuwento namin ni Bompin kung gaano ka kawalang niya, hayop ka. Ha? Sabi ni Dr. Pilar. Oh. Kausapin mo yung ate mo. Sabi, hindi pwede yan. po galit. Konting paalala sa mga magkapatid. Ito, isang ginawa mo, Gracing sa'yo. Ewan nga lang talaga itong ano to, bakit ganun ginawa niya? Paano suluhin ang mana? Simple lang ang proseso pero dapat alam mo ang kapalit. Ang proseso, magpagawa ng affidavit of self-adjudication sa abogado. Dito ay Sa abogado. Ito, hindi naman, pinagawa niya itong gaga na to, kapatid asawa ko. Deed of donation. At doon nga sa deed of donation ng tanga, putangin na. Dinonate lang sa kanya. Ginawa niyang yung tatay at nanay niya pareho may sira sa ulo. Siya lang ang binonate ng lahat ng kayamanan. Sa kanya binigay. Pero iba pala itong kay attorney. Pero bawal yan ha. Gracing sa'yo. saad mo na ikaw lang ang kaisa-isang tagapagmana ng namayapa. Ang Ganon ang ginawa mo, hype ka. Kaya lang, namayapa na yung sinasabi nito. Ikaw, buhay pa yung magulang mo, winalangyaan mo na. Maawa ka rin sa nanay mo. Palagi ka patatawarin ng Panginoon yan. Dahil alam ng Panginoon na ina mo, walang kasalanan sa mundo yan. Kaya nga, mahal ko yan eh. Mamang, alam mo yan, mamang. Hindi ka naman siguro malilimutin kung paano kita tinuring na magulang. Kayo, ha? Awang-awa nga lang ako sa iyo nung araw. Nakita mo, pinatayuan pa kita ng
kulungan ng baboy mo bago. Ba? Ikaw talaga mamang wala mong binabayaan mo yung anak mo. Pero ayoko na yan, malapit ka na Problema yan, Great Singsay. Sana tumagal pa buhay mo, mamang. Pero pag namatay ka, pupunta ako. Tandaan mo yan, pangako ko sa iya, mamang. Gusto ko makakita kita. Ngayon, gusto ko itang puntahan, hindi ko magawa Baka makita ko yung putang ng demonyong Great Singsay na yan Baka kung ano pa, ma'am. Gaga ka talagang hype ka Tuloy. Resulta, gamit ang dokumentong ito, made ba mo dahil ba ng titulo sa pangalan mo ng mag-isa? Pero teka, may risk yan. Kung mayroon yan. kang ibang mga kapatid o kasama sa mana na sadyang kinalimutan o itinago, tandaan ito. Fraud or deceit. Ang titulong nakuha sa panlilinlang ay maaaring ipakancel sa korte anumang oras. Kaso, maaari kang maharap sa kasong perjury o falsification of public documents. Payong kapatid, huwag hayaang ang titulo ay maging mitsa ng iyong pagkakakulong. Siguraduhin legal at tapat ang bawat pirma. Nakatulong ba ito sa'yo? Tamo? Ikaw lahat, buwi na lang niya mo Tangina mo ka Yung pirma ng tatay mo, ginago mo, tapos sasabihin mo nanginginig. Ang pirma ng nanginginig, siyempre ganun. Yung ganda ng pirma. At alam mo sa sarili mo, gaga, na talagang kawalangyaan yung ginawa mo, kademonyuhan. Paulit-ulit pumunta kay Father Simangan para kang nai-exorcist leche ka. Like naman dyan. Follow Mr. Surveyor. Ito, Gracing sa'yo. Puro sa'yo tama na ito. Tandaan, ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa kapayapaan ng puso, kalusugan ng katawan, at matibay na relasyon sa Panginoon. Have a blessed day. Tandaan, ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa kapayapaan ng puso, kalusugan ng katawan, at matibay na relasyon sa Panginoon. Have a blessed day. Narinig mo yung Great Singsay, Tagalog yan. Di mo ba gusto yung wala kang naapakang tao? Kapatid mo may sakit pa gago. At paulit-ulit ako, putang ina mo ka, walang kasalanan sa inyo to. Dumating sa paulit-ulit. Nung walang-wala kayo, siya ang tumulong sa inyo. Hindi na zero yung tatay mo. Eto, inaabot ko sa inyo. Wala sila, pero ngayon parang wala kang nagawa. Ang bilis talaga magbago ng tao kapag hindi na nila kailangan ng tulong mo. Real talk yan! May mga tao talagang tinulungan mo noon, pero ngayon, pinagkakalat na masama ka. Masakit lang sa dibdib na yung kabutihang ginawa mo sa kanila, ganun lang nila kadali kinalip. Kayo, ang putang ina nyo. Ganda ng... Hanggang sa huling sandali ng buhay ng tatay mo, putang ina mo. Hindi ako bumitiw. Kusinero ko, kagamitan ko, lahat. Ako pa nagbayad. Tapos nung nasa Saudi ako, nakakuha yung tatay mo ng bangkong walang interes, walang collateral. Dumating ako ng Pilipinas, may utang pa rin. Yung sasakyan ko, inihiram mo, panghakot ng mais mo. Pati pala pang likida. Pag kinukapos ka, bumpin pa rin ang pumop. Tangina mo ka, Gracing Say ka talaga. Umayos ka, matakot ka sa karma, hype ka, ha? Tuloy. Utan, yung tipong, ikaw yung nandyan nung walang-wala sila. Pero ngayon parang wala kang... Ako yun. Nung walang-wala kayo, nandito ako. Hindi yan si Boy Chingsay, putang ina mo. Nung binibenta yung tinatayuan ng lupat natin, ng bulok na bahay ninyo, ako, gaga, hindi si Boy Chingsay. Binayani mo yung kupal na yan. Swerte nung kabit ng putang ina, no? Nabahayan pa pala Santiago. Kita ko yung bahay, maganda ready-made ang putang ina, galing ng beer house. Di ba naman gagot kalahati yung... saan na ngayon? Karma, di ba?
Mga taga-Itiyagi ha, paritin nyo to sa kanya ha. Para matuto yung hype na yan. Tin hanggat kaya ang mga pagkakataon na paalala lang, bisita lang tayo dito sa mundo. Walang mananatili dito. Kung oras mo na, walang makakapigil. Kaya habang nandito pa tayo, gawin nating masaya at makabuluhan ang buhay. Mga friend ko sa Itiyagi, baka kilala nyo yan, baka friend nyo yan. Iparating nyo to. Masasalba natin yung kaluluwa niya sa demonyo. Oo. Ha? Paulit-ulit, Gracing Sai. Kakakapakapain mo yung puwit mo. Baka lumalabas na yung buntot. Tsaka ito, isungay. Ha? Ba't kasi, anong naisip mo kasi, gaga ka? Para pag-interesan mo yung hindi sa'yo, gago. Ang mga taong nakapaligid sa atin, mahalin natin ng totoo. Ang mga pangarap natin, Ganun ang ginawa namin sa inyo. Minahal namin kayo ng totoo. Ha? Abe, gano'ng hirap na inabot ko rito sa kapatid nyo neto. Nung nililigawan ko to, buti yung mga kapakapay, mga nakakuha nila, sandali lang eh. Ako po tayo na. Ilang bali ako rin sa bundok na to. Dahil kahirap kausap yung tatay mo. Oh. Bandang huli, sa amin din yung lapit pala. Diba? Boy Chingsay, kupal yan. Tuloy, Adi. tulak natin hanggat kaya. Ang mga pagkakataon na makatulong sa iba, huwag nating sasayangin. Dahil hindi sa tagal ng pananatili, kundi sa kabuluhan ng bawat bagay na ginagawa. Sa bawat sandaling ibinuhos natin ang pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, at higit sa lahat, sa ating mahal na Panginoong Diyos. Yun. Paalala lang, bisita lang tayo dito sa mundo. Walang mananatili dito. Kung oras mo na, walang makakapig. Naintindihan mo yan, Great Singsay. Tangina ka. Hindi mo alam ang kapalaran ng tao. Pwedeng matulog ka, hindi ka na magising. May mga ganun. Kaya dapat handa ka. Saan ba? Tagang gusto sa impyerno, gago? Ha? O ito pa, Great Singsay, para matauhan ka. O anumang bagay, maglalaho ng walang real talk. Dito sa mundo, ito ang katotohanan. Realidad na huwag nating kalilimutan na parito tayong hubad, aalis tayong nakahubad. Dumating tayong nanghihina, lilisan tayong mahina. Iniluwal ng walang salapi o anumang bagay, maglalaho ng walang anumang salapi o anumang bagay. Ito ang buhay. Bakit labis ang mali siya? Inggit, pagkamuhi, at galit, at pagkamakasarili. May hangganan ang oras natin sa mundo. Huwag na. Tagalog yan, Great Singsay. Ba't ka ba namuhi sa kapatid mo? Tanga. Pakatanga mo talaga, putang ina mo ka eh. Inano ka ba ni Bompin? Paulit-ulit, putang ina mo ka. Ang lapit ng bahay namin. 30 hakbang lang. Pwede mo sabihin, walang yara kasi ang asawa mo, Sani. Ganun. Nilalahat ko na kayo. Ang ina nyo. Anong ginawang masama sa inyo ng kapatid nyo? Siya magkakapatid ng mga gago na to eh. No, pinagtulungan nyo siya. Masakit sa loob niya. Oo, masakit sa loob niya. Pero, sana humaba pa buhay niyo, Mang. Umabot siya na 100 taon. May nakukuha yata yung umaabot sa 100 taon eh. Para meron ka na makamkam hayop ka. Ha? Ba't ka nagisuga pa sa kapatid mo? Gago ka. Pero, all mine to give ka naman. Sa pamilya ni Boy Chingsay. Tangina mo. Wala naman na itulong sa iyo yan. Ulul. Tuloy mo, Ading. Huwag nating sasambahin ang salapi dahil kahit Huwag mo sasambahin yung salapi. Tanga. Okay lang sambahin mo yung salapi. Pero yung puta na, hindi naman para sa iyo yung salapi. Gusto pang angkinin, gago, para ibigay mo dyan kay Krisnel Chingsay. Ulul. Ulul ka talaga, Grace Chingsay ka. Tuloy, Ading. gaano pa kadami ang pera. Oh. Kapag binawi ng Diyos ang buhay mo, iiwan mo rin yan. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. Galing, no? Real talk. Dito sa mundo,
Ito ang katotohanan. Tumbling down. Realidad na huwag nating kalilimutan. Alam mo mga friend, siguro talagang baka maliligtas pa yung kaluluwa nitong Gracing sa ina to eh. Oh, sa tulong ko na naman ha, magbago ka. Umalis ka na diyan kay Satanas paulit-ulit. Hindi bagay sa iyo sa impyerno. Kaputi-puti mong babae ka eh. Oh. Ha? Paulit-ulit. Sabi ko kay Bompin, pag may nangyari kay mamang, ganito, pupunta ako dyan. Wala akong sakit ng loob sa nanay mo. Oo. Dahil yung nanay mo, naunawaan ko na dahil nga siya naging ganyan, dahil wala siyang magawa doon sa kanyang anak na pinasok ng demonyo ang pagkatao. O, di ba? Kaya maski pa, baka naman maisip mong pasunog yan para wag mo ako makita. Ano ba kinagagalit mo sa akin? Tanga ka, putang ina mo ka. Ba't mo uwi na lang niya yung kapatid mo? Sa patong bitchy na ito, malaki rin ang diferensya na itong bitchy na ito eh. Manong mag-usap kayo, hindi yung partner in crime kayo, parehas kayong gago. Pinagtulungan niyo yung kapatid niyo. Wala namang ginawa sa inyo masama. Ha? Mga gago to. Naparito tayong hubad, aalis tayong nakahubad. Dumating tayong nanghihina, lilisan tayong mahina. Iniluwal ng walang salapi o anumang bagay, maglalaho ng walang anumang salapi o anumang bagay. Ito ang buhay. Bakit labis ang mali siya? Inggit, pagkamuhi, at galit, at pagkamakasarili. Doon ka lang tumama sa pagkasarili. Kasi wala naman, itong mga ayop nito, wala naman silang dapat ikagalit, ikamuhi sa kanilang kapatid. Talagang pinasok lang kayo ng demonyo. Kayong magkakasapakat sa kawalang yang ginawa ninyo sa kapatid ninyo. Na paulit-ulit ako, putang ina mo, pinakamabait sa lahat ng kapatid mo to. Oo. Pinakamabait. Oo. Ha? At paulit-ulit ako. Nagsama kami nito. Ni piso. Wala ito. Hindi nakapagtapos. Dahil kinuha ko na nga eh. Oh. Ako na ang bumalikat. Hindi ako nakilamon sa inyo. Hindi ako anak ng putang ina ninyo. Lahat kayo. Ha? Anong kakakapal ng mga mukha itong hayop na ito? Bagkos, nung kami nagkaroon, wala kayong dalawang salita kay Bompin. Bigay. Wala akong sila. Dadating ako eh. Yung elf, kaya kay Bompin. Hiniram ni Manang Grace. Yun na lang yun. Oh. Wala naman kayo eh. Meron na kami, wala ka pa, putang ina mo. Pitsi-pitsi pa lang pambibili mo. Minalas lang. Dahil nga yung mga anak ko yun, nagkakasakit sila. Tsaka, hindi naman ako mayaman. Bili-benta lang, tsaka utang ganyan ito. Yung nga iba, mga bilyonaryo pa, bumabangkarote pa eh. Buti nga ako, hindi pa ganun eh. Marami akong kilala dyan, nakayayaman eh. Oh, nandahil sa katangahan, sa kabisyuhan, nabenta pa yung mga napundar nila. Marami akong kilalang ganyan. Isa na yung kapatid mong ungas. Oo. Oo. Nakakita ng babae yung gago. Pok-pok nung nakuha, putang ina mo ka. Gracing sa'yo ka. Inanakan pa nung gago. Ay, nako. Tuloy, ading. Hangganan ang oras natin sa mundo. Huwag na huwag nating sasambahin ang salapi dahil kahit gaano pa kadami ang pera, kapag binawi ng Diyos ang buhay mo, iiwan mo rin yan. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. Nagtrabaho pero hindi. Maganda to, oh. Gising sa'yo. May pagkahawig pa sa'yo, eh, oh. Ito nagsasalita, oh. Nung ano yan, ah. Nung medyo, ano ka pa, ah. Ngayon matanda ka na, eh. Nakikita ko yung mukha mo, mukhang hindi ka na, ano, eh.
Ganito, oh. Kamukha mo, no? May pagkawig sa'yo. Umayos ka, Grace Insay. Wala akong masamang ginawa sa inyo. Nilalahat ko na kayo, tangina nyo. Ha? Wala akong ano. Meron dyan. Pwede ba doon muna kami titira sa bahay nyo? Walang problema. Nay, darating yung ipag ko dyan. Asikasuhin niya yan. Libre kayo. Magtsatsaga nga lang kayo. Wala naman kayong pera para umupa ng hotel di ba? Ang bait ko. Tangina mo kang reaching say ka. Magbago ka, tanga. Tatanga-tanga ka, putang ina ka. Habang may panahon ka pa. Pero kung talagang buo na sa loob mo, nakisatanas ka pupunta, putang ina ka, bahala ka sa buhay mo. Pero yun, lalaban kami. Bahala na ang Diyos sa amin. Alam mo si Lord God moves in a very mysterious way. Kaya nga kami nagkakilala dito sa social media. Maski pa konti ko nakakuha na. Subscriber ko, 26,000 mahigit na, Gracing Sai. Ganito lang ako. At salamat sa mga nakatulong sa akin pag ako ay may problema. Alam niyo kung sino kayo. Alam mo, Gracing Sai, yung mga subscriber ko rito, marunong sila makiramdam. Nagbibigay sila pa. Hindi ko hinihingi. Kusa. Ibang tao yan, Gracing Sai. Ikaw, putang ina mo ka. Hindi kita tinuring na iba ka, leche ka. Tinuring mong ibang tao ko sa'yo, gago. Ina mo. Doon sa mga kapanood dito tagay Tiagi, padala nyo ito dyan. Paulit-ulit, Gracing Sai, hindi pa huli lahat sa'yo. Magmadre ka na lang. Yung perang hawak mo, gago, habang i-distribute mo ng tama sa mga kapatid mo. Hindi yung si Chris nila ang nakikita mo, tanga. Tanga-tanga ka talaga. Yung epe, punta na punta rito yung epe. Kala mo nagmamalasakit ka doon sa anak ni Epe. Pera rin ni Epe yung abnormal ka talaga. Punta ka ka pare. Kung hindi sa pare, magpatingin ka sa psychiatrist. Sabay mo na. Pagkagaling mo sa pare, patingin ka sa psychiatrist. Malaki tama mo sa utak. Malaki. Diferensya mo sa pag-iisip. Magandang gabi, Gracing Sai. God bless sa'yo. Paulit-ulit, kung mamamatay si Mamang, darating ako dyan. Kaya ko naman kayo tingnan ng diretso sa mata putang ina ninyong lahat Dahil wala akong kasalanan sa inyo. Mga abnormal kayo. Nakapag-aral itong mga putangan to. Ba't ganito itong mga to? Ha? God bless, Gracing Sai.